Agad na ginamit ni Wang Yang ang sword chi horizontal and vertical. Tinulak niya ang matandang lalaki. Ang taba, o Beastman, ay galit na sumigaw. Ikaw, sino ka ba talaga at naglakas loob kang pumatay sa Lin Manor? Kumunat ang noo ni Xiao Wu. Ganoon, hindi ko man lang nakita ang galaw niya kanina. Sabi ni Tan Zhao, ito ang Supreme Master ng aming Spirit Sword Sect. Ang King Consort ng Great Sheng Dynasty. Si His Majesty, Wang Yang. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ano? Siya si King Consort Wang Yang na lumipol sa pamilya Chu. Siya si King Consort Wang Yang na nagligtas sa mga mamamayan ng kapital. Kung ganoon, masyado pa siyang bata. Bulungan ng ilang babae. Nabalitaan na si King Consort Wang Yang ay 8 talampakan ang bewang at 8 talampakan din ang taas. Paano siya magiging gwapo? Kumunat ang noo ni Wang Yang. Sino ba ang nasa likod na sumisira sa aking imahe? Hinding-hindi ko siya patatawarin. Mapanuyang sinabi ni Xiao Wu. Kayo pala si King Consort Wang Yang. Kasalukuyan kayong nakikipag-usap sa aking ama at sa mga ulo ng malalaking pamilya sa palasyo. Naintindihan ng taba ang sinabi niya at agad nangantya. Kaya pala, isa lang kayong impostor na natuto ng kaunting magic art at dumating para manlinlang. Ilang ulo ba ang mayroon kayo para maglakas loob na gumawa ng gulo? Pakiusap, Young Master Xiao. Hayaan ninyong ang consecrated ang umaksyon. Agad na pugutin ang ulo nitong taong ito. Narinig iyon ni Wang Yang at umungol. Ang pamilya Xiao ay nagpalaki ng walang silbi na playboy na katulad ninyo. Karapat-dapat ba kayong pumasok sa conference hall? Mukhang masyado pa ring nagpapabor sa inyo si Yun Mei Niyang. Nagalit si Xiao Wu at sumigaw. Manahimik ka, isang mayabang na katulad mo na naglalakas loob na lapastanganin ang princess consort. Consecrated Yang. Consecrated Ma. Dali, umaksyon kayo at patayin ang rebelde na ito. Si Consecrated Yang, nascent soul middle stage, ay nagsabi, Young Master Xiao, itong ganitong klase ng impostor. Ipaubaya nyo na sa akin. Mabahong bata, naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? Si Consecrated Maria, nascent soul high stage, ay lihim na nag-isip, bilang isang consecrated na katulad ko. Bakit ako naging tagasunod ng ganitong taong nambubuli? Nangantya si Wang Yang. Masyado ring mahina ang pamilya Xiao. 2 nascent soul lang. Naglakas loob na ipagmalaki. Gusto nyo bang pagtawanan ng Venerable One na ito? Nang marinig iyon, lalong nagalit si Xiao Wu. Mamanahimik ka. Mamaya, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang pamilya Xiao. Anong inaalala ninyo? Kayong dalawa. Dali, patayin nyo siya para sa akin. Ang 2 magagandang babae naman. Iwan nyo para sa batang master na ito. Agad na sabay-sabay na sumugod ang 2 consecrated. Mabahong bata, aalagaan ka ng matandang ito. Bahagyang napangiti si Wang Yang. Wu Xuani, ipaubaya ko sa iyo ang 2 cannon fodder na ito. Tumango si Wu Xuani at sumunod sa utos. Ginamit niya agad ang Starry Sky Spear Art, Furious Cloud Slash. Naitulak niya ang 2 consecrated. Pagkatapos ay itinuro niya ang dulo ng sibat kay Consecrated Maria. Isang grupo lamang kayo ng mga insekto. Sino ang nagbigay sa inyo ng ganyang lakas ng loob? Nanginginig ang buong katawan ni Consecrated Maria. Ito ang Starry Sky Spear Art. Ikaw pala ang Left Minister Juzin. Si Xiao Wu at ang taba ay agad na lumuhad. Kung siya si Juzin, kung gayon. Siya si King Consort Wang Yang. Tapos na. King Consort, patawarin niyo po kami. Agad na lumuhad at yumukod ang mga tao sa paligid. Pagpupugay. King Consort, mabuhay ng libo-libong taon. Winagayway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Sige na. Hindi gusto ng Venerable One na ito ang pambabala. Lihim niyang naisip, mabuhay ng libo-libong taon. Ang Venerable One na ito ay nasa Emperor Realm na. Hindi bababa sa ilang 100,000 taon ang lifespan ko. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga nakasakay sa kabayo ang mabilis na dumating. King Consort, agad na tumabi ang mga tao. Nagbigay daan. Ito ang Imperial Guards ng Royal Capital. Agad na bumaba sa kabayo ang grupo ng mga iyon at sabay-sabay silang lumuhad. King Consort, huli na po ang inyong mga sakop sa pagdating para iligtas kayo. Pakiusap, parusahan niyo po kami. Winagayway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Hindi ko rin naman kayo kailangan para iligtas ako. Nagtanong si Wu Xuani.
Master, paano ang dalawang insekto na ito? Sumagot si Wang Yang. Dumating na ang Imperial Guard Commander. Hayaan na silang ang umayos. Ngayon, pamunuan ninyo ang mga tao upang patagin ang pamilya Xiao. Habang naruroon na rin, bigyan sila ng 9 generations annihilation. Pati na rin ang pamilya ng Second Old Man Lin. Ayusin nyo na rin. Lihim niyang naisip, marami ang nanunood sa paligid. Magandang pagkakataon ito para makakuha ng virtue points. Sumusunod sa utos. Nagbulungan ang mga tao. Mukhang tapos na ang pamilya Xiao at pamilya Lin. Mabuting balita. Pagkatapos nito, si Xiao Wu at ang Second Old Man Lin ay kinaladkad palayo. King Consort, patawarin niyo po kami. King Consort, ang inyong abang lingkod ay bulag. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Nagbulungan ulit ang mga tao. King Consort, naglakas loob siyang lipulin ang pamilya Xiao na mayabang. Sa King Consort na nagtataguyod ng katarungan. Tayo mga mamamayan ng Mystic Moon ay talagang pinagpala. Agad na lumuhad si Lin Qingqing. Maraming salamat, King Consort, sa pagtataguyod ng katarungan para sa inyong abang lingkod. Ay nalalayan siya ni Wang Yang upang tumayo. Miss, tumayo na kayo. Ano ang mga plano ninyo sa hinaharap? Sumagot si Lin Qingqing. Ang inyong abang lingkod ay balak ibenta lahat ng ari-arian at magsilbi sa tabi ng King Consort habang buhay. Ano? Gusto rin niyang pagsilbihan ang Supreme Master. Narinig ito ni Tan Zhao at hindi maiwasang maisip ang eksena ng pag-aagawan ng pabor. Ako lang ang makakapagsilbi sa Supreme Master. Hindi, mas gusto ako ng King Consort na magsilbi sa kanya. Si Wu Xuanyi ay nag-aalala rin. Ano? Gusto niyang agawin ang aking merienda. Bibigyan kita ng isang pirasong candied fruit. Maraming salamat, King Consort. Sabi ni Wang Yang. Hindi na kailangan ng pagsisilbi. Nakikita ng Venerable One na ito na mataas ang iyong talento. Bakit hindi ka sumali sa aming Spirit Sword Sect at mag-cultivate ng Supreme Immortal daw? Ano sa palagay mo? Tumango si Lin Qingqing. Ang inyong abang lingkod ay handa. Lihim niyang naisip. Ano? Ang King Consort pala. Plano niya akong tanggapin bilang disciple. Agad na nagpalipad ng mga bulaklak ang System Spirit. Nanuyo. Congratulate. Master Host, matagumpay na tinanggap ang Child of Destiny bilang disciple. Nakatanggap ng isang Luxurious Disciple Acceptance Pack. Sabi ni Wang Yang, Luxurious Disciple Acceptance Pack, hintayin na lang natin hanggang sa makabalik sa sect bago buksan. Samantala, sa Imperial Palace, nag-uusap si Ye Qingcheng at si Yun Mei Niyang. Mabilis ang pag-usad ng lahat. Hindi ko akalain na magiging ganoon kakooperatibo ang mga representante ng mga pamilya. Oo nga, bihira silang magbigay ng ganyang paggalang. Ni ako ay hindi umasa na ang pag-merge ng dalawang bansa ay madedesyuhan na. Elder sister, talagang malaki ang naging ambag mo. Lihim na naisip ni Ye Qingcheng. Ang vixen na ito, napakalalim ng kanyang plano. Kailangan ko siyang bantayan sa hinaharap. Sumagot si Yun Mei Niyang. Ano po ba yan? Lahat ito ay dahil sa katalinuhan, kabaitan, at kabutihang loob ng aking nakababatang kapatid sa pagtanggap sa aming Mystic Moon. Lihim niyang naisip, si Ye Qingcheng. Malalim siya at mahirap siyang harapin. Mukhang hindi siya madaling talunin. Sa sandaling ito, isang eunuch at isang babaeng tagasilbi ang nagmamadaling pumasok. Your Majesty, Empress. Lumapit ang eunuch at may binulong kay Yun Mei Niyang. Medyo nagulat siya. Ano? Nilipol ni Wang Yang ang pamilya Xiao at tinanggap pa siya ng disciple. Ye Qingcheng, magaling ka talaga sa pagplano. Sa kabilang banda, may binulong din ang babaeng tagasilbi kay Ye Qingcheng. Ano? Ang husband, lumabas lang at tinanggap pa ng female disciple. Baka itong si Yun Mei Niyang na vixen ang nag-ayos nito. Nagkaroon ng galit sa isipan ang dalawang babae, na may magkaibang pag-iisip. Tumayo sila. Hindi ko akalain na ang husband ay nagkaroon ng karagdagang disciple sa isang paglalakbay lang. Oo nga, ang sino mang mapili ni Kuya Wang Yang ay tiyak na may napakataas na talento. Lihim nilang naisip, kailangan nating mabilis na ayusin ang ating mga tao upang makapasok sa Spirit Sword Sect. Hindi natin hahayaan sina Yun Mei Niyang at Ye Qingcheng na maunahan tayo. Kinabukasan, sa palasyo, tinawag ni Yun Mei Niyang ang isang grupo ng mga tao. Pagpupugay, Princess Consort, tumayo na kayo. Tandaan, mula ngayon, tatawagin ninyo akong Empress.
Ito lang ba ang bilang ng mga tao? Empress. Ito po ang mga batang talento na inirekomenda ng malalaking pamilya. Sila po ay pinakamahusay sa talento at moralidad. Biglang nagalit si Yun Mei Niyang at sumigaw. Dalhin niyo itong mga ito. Kapunin silang lahat, at ilagay sila sa palasyo para maging mga unit. Hindi ko kayang tiisin. Sa oras na ito, nag-aalala pa kayo sa maliliit na pakinabang. Nang marinig iyon, takot na takot ang grupo na pinagpawisan ng malamig. Itinago ng 4 na malalaking pamilya ang lahat ng mahuhusay na talento. Ang mga natitira ay nagmamasid pa rin sa sitwasyon. Ang inyong abang lingkod ay talagang ginawa ang lahat ng makakaya. Lalong nagalit si Yun Mei Niyang. Hindi ko kayang kontrolin ang 4 na malalaking pamilya. Hindi ko kaya kayong kontrolin. Bibigyan ko kayo ng 7 araw. Ano man ang kanilang pinanggalingan, kailangan ninyong makahanap ng taong may pinakamahusay na talento. Kung hindi ninyo magawa, kukunin ko ang inyong ulo. Agad na sabay-sabay na sumagot ang grupo. Yes, ang inyong abang lingkod ay gagawin agad. Kasabay nito, sa ibang bahagi ng Imperial Palace, dinala ng National Preceptor ang isang grupo ng mga tao upang makipagkita kay Ye Chingcheng. Pagpupugay, Your Majesty, mahal na Empress, mabuhay ng libo-libong taon. Winagayway ni Ye Chingcheng ang kanyang kamay. Lahat kayo ay mamamayan ng Great Sheng. Huwag na kayong magbigay galang. Sabi ng National Preceptor, Your Majesty, sa pagkakataong ito, ang mga talento na napili ay pinakamahusay. Pareho sa kalidad at disposisyon. Tumango si Ye Chingcheng. Sa pagpersonal na suri ng National Preceptor, tiyak na panatag ang aking loob. Kasabay nito, sa Imperial Garden, si Tan Zhao at si Wu Xuanyi ay magkasamang nag-cultivate. Humihinga ng spirit energy. Tumutok sa isip, walang kalat, para humaba ang kapalaran. Yes, Sister Liu. Si Wang Yang. Humihikab. Pagtuturo ng disciple. Talagang nakakapagod. Kumakain ng isang pirasong cake ang system spirit. Ano bang kinapapagod mo? Hindi ka naman personal na nagtuturo ng disciple. Nagsalita si Wang Yang. Iniunat ang kanyang braso. Ang master ang nagbibigay ng gabay. Ang cultivation ay nakasalalay sa sarili. Ang mga henyo ay matututo sa kanilang sarili. Walang dapat alalahanin. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Wang Yang sa Imperial Palace. Naghihintay na si Ye Chingcheng at ang National Preceptor. Husband, tingnan mo kung sino ang dumating. Pagpupugay, King Consort. Ngumiti si Wang Yang. Kaya pala, dumating na rin ang National Preceptor sa Mystic Moon Royal Capital. Pasensya na po. Itinuro ni Ye Chingcheng ang grupo sa likod niya at nagsabi, Husband, ito ang mga talento na pinili ng National Preceptor mula sa Great Sheng. Lahat sila ay umaasa na makasali sa Spirit Sword Sect. Biglang kumilos ang bibig ni Wang Yang. Kung sila ay pinili ng National Preceptor. Tiyak na walang problema. Sa sandaling ito, dinala rin ni Yun Mei Niyang ang isang grupo ng mga tao. Kuya Wang, kung ang mga talento ng Great Sheng ay pwedeng makapasok sa Spirit Sword Sect. Kung ganoon, ang mga talento ng Mystic Moon ay dapat ding tratuhin ng patas. Hindi ba? Hindi makapagsalita si Wang Yang. Hindi ba? Isa pang grupo. Maawa na kayo sa akin. Ang System Spirit sa isang tabi. Nanunood ng palabas. Malakas na tumawa. Ha ha ha. Master Host. Halos 100 tao na po ito. Hinawakan ni Wang Yang ang kanyang noo. Huwag nang sabihin pa. Masakit ang ulo ko. Mukhang wala nang ibang paraan kundi dalhin sila pabalik sa Spirit Sword Sect at ayusin na lang doon. Bumantong hininga siya at tumayo. Kung lahat sila ay mga talento mula sa 2 bansa. Kung ganoon, dapat ko silang hayaang sumali sa Spirit Sword Sect. Tamang-tama. Balak ko na rin namang bumalik sa sect. Sumama na lang sila sa akin. Masayang sinabi ni Yun Mei Niyang. Kung nais nang bumalik ng kuya sa Spirit Sword Sect. Kung ganoon, bakit hindi sumama ang inyong abang lingkod sa inyo? Tamang-tama, makakapagsilbi ako sa inyo. Niyakap ni Ye Chingcheng ang braso ni Wang Yang at sinabi, Elder Sister, sa tingin ko, hindi ito magiging maganda. Ang digmaan ay katatapos lang. At tayong dalawa ay maraming kailangang asikasuhin. Sabi ni Wang Yang, tama, ang 2 bansa ay kakatapos lang mag-merge. Maraming official duties. Mei Niyang, dapat mas marami kang tulong na ibigay kay Her Majesty. Tumango si Yun Mei Niyang.
Tama ang sabi ng Kuya Wang. Ang inyong abang lingkod ay dapat unahin ng malaking larawan. Lihim niyang naisip, nakakainis. Talagang marunong magplano si Ye Chengcheng. Maghintay lang tayo. Pagkalipas ng ilang araw, sa Spirit Sword Sect, nagbubulungan ang mga disciple. Nabalitaan na isang buwan na ang nakalipas. Nilipol ng Supreme Master ang Mystic Moon Kingdom. Napakalakas. Ang ating Spirit Sword Sect ay malapit ng sumikat ulit. Sumigaw si Liu Wuyai. Tumigil na kayo sa pag-uusap. Dali, gawin ninyo na ang trabaho ninyo. Sa sandaling ito, isang disciple ang pumasok at nagsabi. Pag-uulat, dumating na ang convoy ng Supreme Master sa gate ng sect. Medyo ninerbiyos si Liu Wuyai. Ang bilis naman. Lahat, pakinggan ang utos. Dali, sumunod sa akin sa labas upang salubungin ang Supreme Master. Pagkatapos noon, dinala ni Liu Wuyai ang mga elders palabas upang salubungin ang Grand Elder Sect Master. Bigla siyang bumalik, hindi nila alam kung bakit. Nagtipon din ang mga disciples at tumayo sa magkabilang panig. Kahit walang nagsasalita, lubos silang kinakabahan sa loob. Hindi nila alam kung personal ba silang tuturuan ng Grand Elder Sect Master sa pagbabalik niyang ito. Ngayon, nagtagumpay ang Grand Elder Sect Master sa paglipol ng bansa. Baka kami rin ay makakuha ng benepisyo. Sa sandaling ito, si Wang Yang nakasama ang isang grupo ng mga tao ay dahan-daang pumasok. Isang babaeng masigla, may buhok na nakaban sa dalawang gilid. Tumitingin sa paligid ng curious. Wow! Ito ba ang Spirit Sword Sect na sinabi ng National Preceptor? Isang malamig na babaeng may buhok na nakatali. Kumunat ang noo. Bakit parang medyo pangit ang pakiramdam sa Spirit Sword Sect? Ang layo ng pagkakaiba kumpara kay King Consort Wang Yang. Si Liu Wuyai at ang grupo niya kasama ang lahat ng disciples. Nagsaludo sila na magkasama ang mga kamay at yumukod. Sabay-sabay silang nagbigay galang sa Grand Elder Sect Master. Winagayway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Wala iyon. Lumapit si Liu Wuyai at nagsabi, Supreme Master, itong mga batang ito ay... Sumagot si Wang Yang. Sila lahat ay mga batang pinili ng dalawang bansa. Ang Great Sheng at Mystic Moon, na naghahanda para sumali sa ating Spirit Sword Sect. Sinabi ng mga elders, kung sila ay dinala ng Supreme Master, tiyak na sila ay mga mahuhusay at natatangi. Napakagaling, malapit nang sumikat ang ating Spirit Sword Sect. Sabi ni Wang Yang, maliban kina Lin Qingqing, Yu Zhao, at Shen Yun, ang iba ay susunod sa pag-aayos ni Elder Baifang. Opo, pagkatapos noon, dinala niya ang ilang napili patungo sa Spirit Sword Sect Main Hall. Alam na ng Venerable One ang sitwasyon ninyong lahat. Ang background ni Qingqing ang pinakamalinis. Yu Zhao, ikaw ay orihinal na huling disciple ng National Preceptor. At ikaw, Yun, ikaw ay ipinadala ni Yun Mei Niyang. Lihim na naisip ni Lin Qingqing. Mukhang kinikilala pa rin ako ng Master. Sabi ni Yu Zhao, King Consort, kahit ito, alam niyo po, lihim na nag-alala si Shen Yun. Kaagad pala, natuklasan na ang aking pinanggalingan. Ito ba ay isang patibong? Nagpatuloy si Wang Yang. Kung nakarating na kayo sa Spirit Sword Sect, kung ganoon, mula ngayon, kayo ay magiging tao ng Spirit Sword Sect. Tutuparin ng Venerable One ang kasunduan at tatanggapin kayong tatlo bilang disciples. Ang grupo ni Yu Zhao ay nagsaludo na magkasama ang mga kamay at yumukod. Sabay-sabay nilang sinabi, Yes, Master. Sabi ni Liu Wuyai, Supreme Master, ako ay tumututol. Kung tatanggapin niyo silang tatlo bilang disciples, hindi ba't magiging junior namin sila? Nagsalita rin si Tan Zhao. Ako rin ay tumututol. Supreme Master, ako po ang una ninyong tinuruan. Tumango si Wang Yang at nagsabi, kung gayon, si Tan Zhao ay ang senior sister. Kayo tatlo ay mga junior sisters ni Tan Zhao at ng iba pang elders. Ang grupo ni Yu Zhao ay sabay-sabay na nagsabi, sumusunod kami sa utos ng Master. Pagkatapos noon, sumama sila kay Tan Zhao at nagsimulang mag-cultivate. Samantalang si Wang Yang sa isang tabi, pinapanood si Wu Xuani na kumakain ng lollipop. Nagtataka, Master, tinanggap niyo ang daming disciples. Bakit hindi niyo personal na tinuturuan? Sumagot si Wang Yang, iba-iba ang kanilang cultivation body. Iniisip ng Venerable One kung paano sila tuturuan ayon sa kanilang antas upang mas mabilis silang umunlad. Binuksan niya ang system panel.
Sa wakas, kaya ko na rin buksan ang reward ng komportable. Tingnan natin kung ano ba talaga ang makukuha ko. Sabi ng System Spirit, Master Host, ito ang luxury gift na espesyal na inihanda ng system na ito para sa inyo. Dali, buksan nyo na. Buksan nyo na. Ice Soul Cold Jade Art, Heavenly Brazier Charm Art, Blood Incineration Overlord Art, Bone Flower Condensed Light Sword, 5 Elements Forging Fire All, Dragon Spur Soul Shattering Blade. Tiningnan ni Wang Yang ang listahan ng mga reward. Medyo nagulat. Extreme Grade Meridian Clearing Peel, Blood Incineration Overlord Art, 5 Elements Forging Fire All, Langit at Lupa. Bakit ang dami mong siniksik na bagay sa gift bag? Tumawa ng nakakaloko ang System Spirit. Mayabang. Hindi nyo inasahan na ganito pala ka-generous ang system na ito. Hindi ba? Mayroon pa kayong hindi alam. Umalingaw-ngaw ang robotic voice. Congratulate, host, na-activate ang Disciple Seeking System. Pagkatapos kumpletuhin ang kaukulang side mission ng pagtanggap ng disciples, makakakuha ng masaganang reward. Sabi ni Wang Yang, bakit naman isang KPI system na naman ito? Gusto mo na naman akong linlangin para magtrabaho para sa iyo. Sabi ng System Spirit, paano po mangyayari iyan? Master Host, ang system na ito ay makakatulong sa inyo na makatipid ng maraming oras at pagsisikap. Muling tiningnan ni Wang Yang ang system panel. Ang button na ito ay mabilis na humirit ang System Spirit. Master Host, dali, subukan nyo. Lin Ching Cultivation Guide, sa bawat breakthrough sa realm. Pinakamahusay na mag-channel ng cold energy upang sanayin ang kaluluwa at patatagin ang katawan. Suggested Cultivation Technique, Ice Soul Cold Jade Art. Suggested Magic Treasure, Bone Moon Condensed Light Sword. Tumawa si Wang Yang. Ang system na ito, napaka-thoughtful ng mga suhestyon. Lahat ng iyon ay galing sa gift bag. Makakatipid talaga ng maraming oras. Agad niyang dinala ang mga reward patungo kay Lin Ching. Ang cultivation technique at magic treasure na ito ay bagay sa iyong cultivation body. Sana ay maging masipag ka sa pag-cultivate. Masayang tinanggap ni Lin Ching ang mga ito. Maraming salamat, Master. Gagawin ko po ang lahat. Muli niyang tiningnan sina Yu Zhao at Shen Yan. Walang nakaligtaan. Ito ang cultivation technique at magic treasure para sa inyong dalawa. Nagulat si Yu Zhao. Ito ang Heavenly Brazier Charm Art mula sa alamat. Maraming salamat, Master. Yumuko si Shen Yan. Maraming salamat, Master. Tiningnan niya ang espada sa kamay niya. Nagtataka, bakit ang soul-shattering blade na ito ay nagbibigay ng resonance sa aking katawan? Tumalikod si Wang Yang at umalis. Sumagot. Ang landas ng cultivation ay nangangailangan ng tiyaga at pagtitiyaga upang makamit ang tagumpay. Sa hinaharap, kung makaranas kayo ng anumang hirap, sabihin lang ninyo sa inyong master. Wala namang ibang bagay ang Spirit Sword Sect. Tanging maraming cultivation resources lang. Lihim na naisip ni Lin Ching. Hinding-hindi ko bibigwin ang mga inaasahan ng master. Lihim na naisip ni Yu Zhao. Napakagaling. Ngayon, kaya ko nang ipakita ang aking kakayahan. Lihim na naisip ni Shen Yan. Langit at lupa, unlimited cultivation resources. Baka dapat ko nang iwanan ang kasunduan kay Yun Mei Niyang. Pagkatapos noon, gamit ang angkop na cultivation techniques at magic weapons, mabilis na tumaas ang kanilang cultivation speed. Nag-alinlangan si Tan Zhao. Ang spirit energy. Baka ito ang cultivation speed ng isang may congenital saint body. Pero bakit hindi ko kaya? Sinabi pa ng master na mayroon akong spiritly saint body. Mabilis. Lahat ng spirit energy sa paligid ay sinipsip nila. Sa cave dwelling ni Liu Wuyai, na nasa peak fusion stage at nasa closed door cultivation. Ang kalidad ng cultivation peel na ibinigay ng Supreme Master ay napakagaling. Malapit na akong mag-breakthrough sa Mahayana stage. Ngunit pagkalipas ng 1 segundo, hindi niya maiwasang magbago ang kulay. Sandali, bakit biglang huminto ang spirit energy? Baka, isang disciple sa labas. Sa gulat ay sinabi, Elder Bai Fang. Elder Bai Fang. Yang Lin ay nahimite. Sabi ni Bai Fang, huwag magpanik, baka may problema lang sa kanyang energy channels. Lumapit siya at sinuri ang disciple. Nagtataka, kakaiba, napaka-stable ng pulse, baka kulang sa spirit energy. Sa sandaling ito, isang disciple ang nagmamadaling tumakbo at nagsabi,
Elder Baifang. Pinapunta kayo ng sect master para sa meeting. Lihim na naisip ni Baifang. Hindi ba't nasa closed-door cultivation si senior brother para mag-breakthrough sa realm? Bakit ganyan siya nagmamadali? Ano ba talaga ang nangyayari? Sa kabilang panig, si Wang Yang ay nagpapahinga sa kanyang tahanan. Pinapanood sa pamamagitan ng system ang cultivation progress ng 3 tao, Yu Zhao. Ilang araw pa lang, pero mabilis talaga ang kanilang cultivation. Ang disciple-seeking system na ito ay medyo may silbi. Nang marinig iyon, mayabang ang system spirit. Syempre, ito ang leave it all to me, function na ginawa ng system na ito para sa inyo. Sa kabilang banda, excited si Lin Qingqing. Baka ito ang pakiramdam ng matagumpay na foundation establishment breakthrough. Pagkatapos noon, 3 malalakas na aura ang sumabog pataas. Ngumiti si Wang Yang ng may kasiyahan. Gaya ng inaasahan, madaling turuan ang mga mahuhusay na estudyante. Hindi na kailangang mag-alala, kaya na nilang mag-breakthrough sa cultivation. Sa sandaling ito, dinala ni Liu Wuyai si Baifang upang magbigay galang sa Supreme Master. Nagtanong si Wang Yang, bakit naman kayo biglang nandito sa Azure Cloud Peak? Sumagot si Liu Wuyai, Supreme Master, natuklasan namin na lahat ng spirit energy ng sect ay sinisipsip ng Azure Cloud Peak. Nahihirapan ang lahat sa kanilang cultivation. Nang marinig iyon, umungol si Wang Yang. Mayroon palang ganyang bagay. Kung ganoon, baka sinipsipian ng inyong junior sister sa pag-cultivate. Nang marinig iyon, nalungkot si Lin Qingqing. Ano? Sinasipsip ko ang spirit energy. Pasensya na po. Senior brothers, hindi po namin inaasahan na mangyayari ito. Winagayway ni Baifang ang kanyang kamay at sinabi, Hindi. Junior sisters, huwag ninyong maliitin. Hindi kami rito para manisi. Sabi ni Liu Wuyai, nandito po kami. Umaasa na ang Supreme Master ay makakaisip ng paraan upang mapalakas ang spirit veins ng Spirit Sword Sect. Tumingin si Wang Yang sa system spirit at nagtanong, maliit na system, ano ang pananaw mo tungkol dito? Sumagot ang system spirit, oh dear, akala ko kung anong malaking bagay. Hayaan niyo po ako ang bahala. Umalingaw-ngaw ang robotic voice. Congratulate, host, na kumpleto ang disciple tutoring mission. Reward, Saint Grade Magic Treasure. Zhou Tianxingyi. Tumango si Wang Yang ng may kasiyahan. HMM. Mula sa Purple Mansion Immortal Stone. Napakagaling ng reward. Mukhang magaling ka talagang gumawa ng system. Sumagot ang system spirit. Basta kaya kung alisin ang mga alalahanin at lutasin ang mga problema para sa master host. Kahit tumalon pa ang system na ito sa kumukulong langis at nagniningas na apoy. Hinding-hindi po ako tatanggi. Agad kinuha ni Wang Yang mula sa system space ang isang magic treasure. Noong nakaraan, ginamit ko ang Purple Mansion Immortal Stone para ayusin ang earth veins. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ito upang mapataas ang density ng spirit energy para sa sect. Nagulat si Liu Wuyai. Ito, ano ba talaga itong magic treasure? Bakit naglalabas ito ng ganoong karaming spirit energy? Umalis ka. Ang magic treasure ay lumipad sa ere. Nagpalabas ng nakakasilaw na liwanag. Bumuo ng isang barrier na bumalot sa buong Spirit Sword Sect. Agad na tumaas ng malaki ang density ng spirit energy. Walang pakialam na nagtanong si Wang Yang. Kung ganoon, sapat na ba ang spirit energy? Si Liu Wuyai at Baifang ay nagsaludo na magkasama ang mga kamay at yumukod. Sapat na. Maraming salamat, Supreme Master, sa pagbubukas ng ganitong napakagaling na cultivation opportunity para sa amin. Sige, narito ang pagsasalin sa Filipino ng iyong ibinigay na teksto, na pinapalitan ang mga pangalan ng tauhan batay sa Ingles na pamagat ng nobela, Humble System. Beg me to be invincible. Ang mga disipulo sa sekta ay nagkaka-comment. Ang Supreme Patriarch na ito ay talagang kahanga-hanga. Kaya niyang ilabas ang ganitong uri ng divine weapon. Ano pa ang ginagawa ninyo dyan? Dali, mag-cultivate. Pagkatapos, bumalik si Liu Wuyai sa kanyang kuweba upang mag-cultivate. Tiningnan niya ang high-grade breakthrough peel sa kanyang kamay at lihim na naisip. Kung hindi dahil sa tulong ng Supreme Patriarch sa buong lakas, baka maubos ang aking lifespan at hindi pa rin ako makaka-breakthrough sa Mahayana stage. Nilunok ni Liu Wuyai ang peel. Ang siksik na spirit energy sa paligid ay mabilis na nagtipon sa kanyang dantian.
Hindi nagtagal. Isang malakas na daloy ng spirit energy ang biglang sumabog patungo sa langit. Ginulat ang lahat ng mga disipulo at elders sa sekta. Senior Uncle, Martial Uncle, Sect Master. Sa wakas, ang ating Spirit Sword Sect ay nakapaglabas na rin ng isang Mahayana Stage Cultivator. Ang ating Supreme Patriarch, hindi ba siya nasa Supreme Realm na? Ang Mahayana Stage, hindi ba medyo? Ang Supreme Patriarch ay pwedeng pareho sa iba. Ikaw lang ang madaldal. Umuwi ka at kopyahin mo ng 100 beses ang Void Tranquility Art para sa akin. Opo, ha ha ha. Nagsalita si Wang Yang na nakatayo sa tuktok ng bundok. Liu Wuyai ay umabot na rin sa Mahayana Stage. Mukhang magiging maingay na ang sekta. Sinabi ng System Spirit, Sect Master, hindi maganda kung patuloy kayong nakahiga dyan. Kailangan ba ng aking system na bigyan kayo ng ilang bagong function? Sumagot si Wang Yang, hindi kailangan. Kailangan ng oras para masanay sa mga function. Masyadong mataas ang learning curve. Hindi ito pabor sa akin na nakahiga. Tama, ang reward mula sa Heavenly Dao Fragment na nakuha ko noong nilipol ko ang bansa ay hindi pa naibibigay. Sumagot ang System Spirit, mahal kong Master Host, sa wakas, naaalala mo na. Dali, pumasok ka sa Heavenly Dao Space at tingnan mo. Medyo hindi nasisiyahan si Wang Yang. System Dog, sa susunod, pwede bang magbigay ka ng buong piraso ng reward? Hanggang kailan ko kailangang mag-ipon? Binuksan ng System Spirit ang system interface at sumagot, Master Host, kung kaya ninyong patayin ang isang saint, maaari ninyong direkta na angkinin ang kanyang Heavenly Dao. Sinabi ni Wang Yang, patayin ang saint, pinaglalaroan mo lang ako, pero sa hinaharap, kung magkaroon ng ganyang pagkakataon, hindi ako magdadalawang isip. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang bagong stone pillar sa harap niya, na may gintong dragon na nakapalibot at may sinaunang mga karakter. Umalingaw-ngaw ang mekanikal na boses. Dao of Mutation, mula 9 Pinnacle patungong 8 Pinnacle. Dao of Comprehension, mula 8 Pinnacle patungong 7 Pinnacle. Emperor Supreme, mula 1st stage patungong 2nd stage. Medyo hindi nasisiyahan si Wang Yang. Itong Heavenly Dao reward na ito, realm upgrade lang. Iyan lang. Sinabi ng System Spirit, Master Host, huwag kayong magmadali. Ang Heavenly Dao ay tiyak na hindi ganyan ka-simple. Nagtaka si Wang Yang. Heavenly Gaze. Sandali. Ito, hindi ba ito ang System Space? Agad niyang hinampas ang ulo ng System Spirit. Naparito ako upang humiga, hindi para maging security guard na nagmamasid ng camera. Malungkot na yamakap ang System Spirit sa ulo at sumagot, Master Host, kumalma po kayo. Itong Heavenly Gaze ay hindi gawa ng aking system. Ito po ay function ng Heavenly Dao. Kasama sa Dao of Mutation. Maaari po nitong subaybayan ang sitwasyon ng target na kontrolado ng chess piece anumang oras. Kumunat ang noo ni Wang Yang. Sandali, itong matandang lalaking ito ay, sinabi ng System Spirit, Master Host, talagang mabilis po kayong makalimot. Siya po si Truman Lingji ng Wind and Cloud Sect. Ah, naalala ko na. Siya pala iyon. Tingnan ko kung anong masamang balak ang meron ang matandang ito. Nang marinig ng System Spirit ang sinabi ni Wang Yang, lihim niyang naisip, hindi niya ba sinabi na hindi siya magiging security guard? Medyo tapat naman ang kanyang katawan. Bumalik tayo sa nakaraan. Isang buwan bago. Sa Cloud Hiding Sect. Senior Brother. Huwag kayong magmadali, ang Cloud Hiding Sect ang magiging hustisya para sa atin. Senior Brother, namatay ang aking disipulo nang walang dahilan sa kamay ni Wang Yang. Kailangan ko talagang maghiganti sa Spirit Sword Sect. Ah, Junior Brother, marami ka ng taon na nag-cultivate ng isip. Bakit hindi mo pa rin mabago ang mainitin mong ulo? Senior Brother, mayroon nang nakapatay. Bakit kayo nag-aalala pa rin sa maliliit na bagay? Junior Nieces, Junior Nephews, anong sabi ng inyong martial uncles? Pagpupugay sa dalawang senior, tapos na po ang usapan ng sekta. Pagkatapos na lumabas mula sa isolation cultivation si Martial Uncle Yunhai. Tiyak na hihingi kami ng hustisya mula sa Spirit Sword Sect para sa inyong sekta. Kung gayon, kailan lalabas si Daoist Yunhai? Junior Brother, huwag kang bastos. Narinig ko na mga isang buwan mula ngayon. Hindi ako sigurado sa eksaktong oras. Napakaganda. Dumating na ang araw ng paghuhukom para sa Spirit Sword Sect. Ah,
Kailan ba matatapos ang siklo ng paghihiganti? Sa kabilang banda, si Wang Yang, sa pamamagitan ng system, ay nanunood. Malamig siyang humirit. Gusto akong paglaruan ng matandang ito. System Dog, gaano kalakas ang cloud hiding sect na ito? Sumagot ang System Spirit. Pasensya na po, sa kasalukuyan. Hindi ko pa po tapos ang framework para i-scan ang impormasyon ng ibang sekta. Kumunat ang noo ni Wang Yang. Kung kaya ng Heavenly Gaze na makita ang mga nakaraan na alaala, hahanapin ko na lang ang sarili ko. Bumantong hininga ang System Spirit. Lihim na naisip, Sect Master na ito. Sinasabi na ayaw niyang maging security guard. Pero tapat naman ang kanyang katawan. Kinabukasan, lumabas si Liu Wuyai mula sa kanyang isolation cultivation. Ang mga disipulo ay agad na nagbigay galang. Magkalis ang kamay, at yumuko. Congratulate sa Sect Master. Congratulate sa Sect Master. Tumawa si Liu Wuyai sa sarili. Haha, napakasarap sa pakiramdam ng realm breakthrough. Pagkatapos, mabilis siyang nagpunta sa Hall of Discussion. Magkalis ang kamay, at yumuko upang magbigay galang sa Supreme Patriarch. Winagayway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Umupo ka, hindi na kailangan ng seremonya. Wala akong ginagawa kaya nag-simulate ako ng Heavenly Mystery. At nalaman ko na may isang sekta, ang Cloud Hiding Sect, na gustong umatake sa atin. Nang marinig ito, nagulantang sina Liu Wuyai at Bai Feng. Ano? Cloud Hiding Sect, Supreme Patriarch, totoo po ba iyang sinabi ninyo? Ang Cloud Hiding Sect, paano nila magagawa iyan? Nagsalita rin ang grupo ni Qi Wenyuan. Supreme Patriarch, sa palagay ko, ang isang malaking sekta tulad ng Cloud Hiding Sect ay tiyak na hindi aatake sa ating Spirit Sword Sect. Tama po, Supreme Patriarch, hindi rin po tumpak ang inyong panghuhula. Sinabi ni Wang Yang, sa Cultivation World, palaging ang malakas ang kumakain sa mahina. Anong imposible na ang malalaking sekta ay mang-api sa maliliit na sekta? Hindi ba ninyo pinagkakatiwalaan ang kakayahan ng Venerable One na ito? Mabilis na winagayway ni Liu Wuyai ang kanyang kamay. Hindi po, wala po akong ganyang intensyon. Lihim niyang naisip, Supreme Patriarch, baka kakatapos lang bumalik mula sa battlefield. Masyadong tense. Sa sandaling ito, isang disipulo ang tumakbo at nagsabi, Supreme Patriarch, may dumating pong sugo mula sa Cloud Hiding Sect. Sinabi niya po na gusto niya kayong makita kaagad. Nagbago ang kulay ng mukha ni Liu Wuyai. Ano ito? Hindi kaya, gusto na talaga tayong atakehin ng Cloud Hiding Sect. Lihim niyang naisip, ang Supreme Patriarch ay kaya talagang mag-simulate ng Heavenly Mystery. Tumayo agad si Wang Yang. Nandito ang Venerable One na ito. Bakit kayo natataranta? Zizuan. Papasukin mo ang sinumang sugo na iyan. Pusa man o aso. Hindi nagtagal. Isang disipulo na may hawak na whisk ang pumasok. May dalang liham. Para protektahan ang Spirit Sword Sect. Sige, ang aming mga kahilingan ay nakasulat na sa war letter. Malamig na humirit si Wang Yang. Gaya ng inaasahan sa isang malaking sekta. Kahit ang pangingibabaw ay kailangan pa rin ng facade. Nagtaka si Liu Wuyai, Supreme Patriarch. Ano po ba ang nakasulat sa war letter na ito na ikinagalit ninyo? Sumagot si Wang Yang. Wala naman. Kailangan lang na ipawalang bisa ng Venerable One na ito ang sariling cultivation base. At kumpiskahin ang lahat ng cultivation resources ng Spirit Sword Sect. Nang marinig ito, nagpakita ng pagkadismaya ang lahat ng nasa paligid. Mas mabuti pang mabasag na parang jade kaysa maging buo na parang tile, mas gugustuhin pang mamatay ng may dignidad kaysa mabuhay ng walang karangalan. Supreme Patriarch, lalaban na natin sila ng patayan. Masyado nang mapang-api ang Cloud Hiding Sect. Supreme Patriarch, hinding-hindi kayo pwedeng sumang-ayon. Dapat mamatay ang Cloud Hiding Sect. Talaga bang akala nila na walang tao sa ating Spirit Sword Sect? Ito ay parusa para sa inyong kawalang galang ngayon. Ang disipulo na nagdala ng liham, bago pa man siya makapag-react, ay naitapon na ni Wang Yang sa isang palad. Bumalik upang sabihin sa kanilang leader, kung gusto ninyong lumaban, lumaban tayo. Ito ang saloobin ng aming Spirit Sword Sect. Dumudugo ang labi ng disipulo. Mapatla ang mukha niya. Ipaparating ko po, sinabi ng isang elder, Supreme Patriarch. Ang sugo na ito mula sa Cloud Hiding Sect ay ganyan kayabang at walang galang.
At pinakawalan lang ninyo siya. Winagayway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Kumalma ka, may sariling plano ang Venerable One na ito. Pagkalipas ng 2 oras sa Cloud Hiding Sect. Ano? Talaga bang sinabi ni Wang Yang iyan? Oo po, wala po ni isang salita na tinago ang disipulo. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang mark sa noo ng disipulo na iyon. Martial Uncle, iligtas niyo po ako. Tapos na. Ito ang Soul Exterminating Lightning Seal. Lahat, dali, umatras na kayo. Sa isang iglap, sumabog ang Cloud Hiding Sect Discussion Hall. Sa kabilang banda, sa Spirit Sword Sect, malamig na tumawa si Wang Yang. Sa pagpapasakit sa Venerable One na ito. Ito ang kahihinatnan. Sa kabilang banda, sa Cloud Hidden Sect, ang nasugatan na si Old Man Tianji ay nagtanong kay Daoist Yunhai. Kanina, iyon ay, winagayway ni Yunhai ang kanyang kamay upang palayasin ang hamog. Kumunat ang noo. Ang galing mo, Wang Yang na malupit. Naglakas loob kang gamitin itong malisyosong Soul Extinguishing Thunder Seal technique para lihim akong atakehin. Nagulat si Old Man Tianji. Soul Extinguishing Thunder Seal. Hindi ba iyan ang sinaunang secret art ng Demonic Cultivators? Bakit natutunan iyan ng Wang Yang na iyan? Sinabi ni Yunhai. Mukhang matagal nang nakikipagsabuatan ng Spirit Sword Sect at ang Demonic Cultivators. Sayang lang ang aking junior brother. Lahat ng taga-Cloud Hidden Sect, makinig sa utos. Nakikipagsabuatan ng Spirit Sword Sect sa Demonic Cultivators. Hukom silang mamatay. Sumunod kayo sa aking pangunguna upang lipulin ang mga demonyo at patunayan ang Dao. Sabay-sabay na sumagot ang buong lugar. Susunod kami sa legal decree ng Senior Martial Brother. Sa kabilang banda, sa Spirit Sword Sect, nag-utos si Wang Yang. Maghanda kayo. Mag-utos na isara ang Mountain Gate. Sinabi ni Liu Wuya. Supremo Sect Master, bakit bigla nating isasara ang sekta? Baka matakot ang lahat. Kalmadong sinabi ni Wang Yang. Umatake agad ang Cloud Hidden Sect. Kung hindi natin isasara ang sekta, paano mabubuhay ang mga disciple na iyan? Nang marinig ito, nagulat ang grupo ni Bai Feng. Ano? Bakit ang bilis kumilos ng Cloud Hidden Sect? Ano na ngayon ang gagawin natin? Tumayo si Wang Yang at sumigaw. Anong kinatatakutan nyo? Hindi lang naman ilang Supreme ang darating. Hindi ba? Nandito ang Venerable One na ito upang protektahan kayong lahat. Sabay-sabay na sumagot ang buong lugar. Buong puso naming susundin ang legal decree ng Supremo Sect Master. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana sa buong Spirit Sword Sect. Nagkakagulo sa usapan ang mga disciple sa sekta. Senior brother, ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Isasara lang ang sekta. Walang malaking bagay. Nandyan ang Supremo Sect Master. Marami na. Sarado lang ang sekta ng 1 araw at kalahating araw. Ang grupo ni Lin Qingqing ay patuloy din sa pag-uusap. Nabalitaan ko na aatakihin na naman tayo ng Cloud Hidden Sect. Kakayanin ba ng Master na harapin sila ng mag-isa? Ano pa ang magagawa natin? Hindi naman tayo makakatulong. Huwag kang mag-alala. Tiyak na babalik na manalo ang Master. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Wang Yang sina Wu Xuani at Tan Zhao. Lumipad gamit ang espada upang harapin ang mga kaaway. Kayo, dumating upang manggulo. Pero ganyan lang kayo karami. Sayang nga, masyado kayong mahirap. Sinabi ni Yunhai. Daoist Lianji. Siya ba talaga si Wang Yang? Masyado pa siyang bata. Sumagot si Lianji. Daoist Yunhai. Hindi kayo nagkakamali. Ako nga, kahit na maging abo ako. Hindi ko kayang makalimutan. Agad na nagpalabas si Yunhai ng aura ng Supreme Third Stage at nagtanong. Wang Yang, ikaw na walang hiya, saan mo natutunan ang mga pamamaraan ng Demonic Cultivators? Naglakas loob kang patayin ang mga disciple ng aming Cloud Hidden Sect. Malamig na tumawa si Wang Yang. Sa simula pa lang, gusto na ninyong lipulin ang buong pamilya ng iba. Mas dominante kayo kaysa sa mga Demonic Cultivators. Ikaw, nang balak ni Yunhai na magpaliwanag. Pinigilan siya ni Daoist Lianji. Wang Yang, tigilan mo na ang mga kalokohan mo. Ngayon, kung gusto mong sirain ang iyong cultivation at lumuhad sa harap ko, maaari ko pa ring iligtas ang buhay mo. Nagpakita si Wang Yang ng paghamak. Sirain ang cultivation. Batay sa iyo. Malamig na tumawa si Daoist Lianji. Tinuro ang 2 tao sa likod. Naintindihan mo na ba? Bukod kay Daoist Yunhai,
Mayroon pang 2 half-step Supreme Realm Experts. Baka hindi pa rin sapat. Binalibag ni Wang Yang ang daliri niya. Ngayon, wala sino man ang makakapagprotekta sa iyo. Sinabi na ng Venerable One na ito. Wu Xuani, kumilos ka na. Sumusunod po, Master. Agad na nagpalabas si Wu Xuani ng lakas ng Peak Great Emperor. At isang malakas na sibat ang sumugod. Nakaramdam ng panganib si Daoist Lianji at natakot. Daoist, dali, iligtas mo ako. Agad na sumugod ang grupo sa likuran. Nagpasa ng lakas sa kanya. Huwag kang mag-alala, Daoist Tianji. Pigilan mo lang. Naitayo ang isang matibay na protective shield na humaharang sa mahabang sibat. Malamig na tumawa si Wang Yang. Ha, isang galaw lang. Pawis na kayo. Ang Cloud Hidden Sect ay ganyan lang pala. Agad niyang ginamit ang Ling Shu form. Cloud Sweep ang Gathering Principle. Shen Finger. Isang daliri ang tumagos sa kanilang protective shield. Nagulat si Yunhai. Ikaw. Naglakas loob kang mag-sneak attack. Sa ganitong paraan, ang grupo ni Daoist Lianji, na napakalakas kanina, ay sinaktan ng malubha, at ang kanilang realm ay bumagsak sa Great Emperor 8th stage. Nang tingnan ni Daoist Lianji ang kanyang pilay na kamay, nanginginig siya. Ang aking kamay. Yunhai. Daoist Yunhai. Dali, iligtas mo ako. Humirit si Wang Yang ng mapanukso. Aha, tanging isang pilak-plated spear lang pala. Isang munting paghawak lang. 3 layer na ang bumagsak ang realm. Ang Cloud Hidden Sect ninyo ay ganyan lang pala. Nagngalit ang ngipin ni Yunhai. Wang Yang, pinatay mo muna ang mga disciple ng Cloud Hidden Sect ko. Pagkatapos ay nilate mo ang aking sekta. Ngayon, ang matandang ito ay tiyak na dudurugin ang iyong mga buto at hahatiin ang iyong mga buto para sa kaluluwa na hinihipan ng hangin. Agad na hinugot ni Wang Yang ang kanyang espada at sumugod. Matandang, masyado ka nang sabik mamatay. Kung ganoon, ihahatid na kita, Wu Xuani. Ang dalawang walang silbi na iyan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Sumusunod po, Master. Titiyakin ko na maayos silang tatanggapin. Pagkasabi nito, hinawakan ni Wu Xuani ang kanyang mahabang sibat at sumugod. Agad na ginamit ni Yunhai ang Azure River Sword Art. Azure Light Cleaving Void. Nagpalabas ng daan-daang sword energy upang umatake. Agad na ginamit ni Wang Yang ang Chen Shen Heavenly Net Art. Formless Absolute Realm. Lumikha ng protective shield upang harangan ang lahat ng atake. Matandang, iyan lang ba ang kaya mo? Sandali lang. Ang bilis ng paglipad mo patungong Immortal Realm ay magiging kasing bilis ng liwanag. Kumunat ang noo ni Yunhai. Mayabang na bata, manahimik ka agad. Matanda na ako. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang ilang internal depth ng Cloud Hidden Sect. Pagkasabi nito, nag-condense siya ng spirit energy at ginamit ang one word like heaven outside the world technique. Soaring Radiance 9 Layers of Clouds. Napatigil si Liu Wuya. Itong pressure na ito, baka secret move ng sekta. Nagulat si Tan Zhao nang marinig iyon at nag-alala. Ano, hindi ba iyan ang teknik na tanging ang Supremo Sect Master lang ng sekta ang makakagamit? Kakayanin kaya ng Supremo Sect Master na harapin ang atake na ito. Ang grupo ng Cloud Hidden Sect naman ay excited. Sa wakas, makikita na namin si Senior Marshal Uncle Yunhai na gumamit ng galaw na ito. Hindi na sayang ang pagpunta namin rito. Ang 2 taong nakikipaglaban kay Wu Xuani ay mayabang din. HMP. Pagka ginamit ang galaw na ito, tiyak na mamamatay ang iyong master. Hindi na makakabalik. Sa ngayon, kaya mo pa rin sumuko. Maaari pa rin kitang bigyan ng isang buhay. Para maging cultivation cauldron ka. Malamig na humirit si Wu Xuani. Kayo mga palaka sa ilalim ng balon. Hindi nyo pa kailanman nakita ang kakayahan ng aking master. Sa kabilang banda, ginamit ni Yunhai ang Sword Strike Ancient Dust Annihilation. Ang sword energy ay napakataas. Parang isang malakas na hangin na sumisigaw. Sinabi ng System Spirit, Master Host, sa kakayahan ng matandang ito, kaya niyang agawin ang iyong reputasyon. Sumagot si Wang Yang. Itong matandang ito, sa simula pa lang, ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Mukhang kailangan ko na rin maging seryoso. Pagkasabi nito, ginamit niya ang Milky Way Overturn ng Chaos Heavenly Star True Sun Askang Fire Purgatory Annihilation Die.
Ginawa ni Yunhai ang Cloud Hidden Secret Technique Heavenly Outside Borrowed Sword. Nagpalabas ng isang nakakatakot na sword light. Hindi rin nagpatalo si Wang Yang. Agad na ginamit ang Heavenly Evolution 9 Tribulations Sword Middle Stage, Void Annihilation Myriad Forms Returning to Void Shattering Samsara. Nagbanggaan ang dalawang atake. Matinding naglaban. Ngunit mabilis. Ang Heavenly Outside Borrowed Sword ni Yunhai ay nasira ng Void Annihilation ni Wang Yang. Siya rin ay nagdusa ng backlash. Ano? Paano ito naging posible? Hindi ba siya Great Emperor Realm? Sa sandaling ito, ginamit ni Wang Yang ang Grand Void Formless Art. Naglaho ng walang bakas. Pagkatapos ay ginamit ang Flowing Cloud Demon Step. Sa sobrang bilis, sumugod siya, at isang saksak ng espada ang tumusok sa kanyang dibdib. Ikaw, nagawa mong sirain ang aking God-protecting divine art. Malamig na tumawa si Wang Yang. Hanggat hindi isang saint, isang saksak lang. Tapos na. Pagkasabi nito, hinugot niya ang espada. Hinayaan siyang bumagsak mula sa ere. Ang mga disciple ng Cloud Hidden Sect ay nag-aalala at mabilis na tumakbo. Hindi maaari. Dali, iligtas ninyo ang senior martial uncle. Si Wang Yang nagpout. Mahina. Akala ko pwede pang maglaro ng mas matagal. Ang system spirit nanunuyo. Master host ang galing-galing nyo. Yunhai senior brother. Nag-alala ang dalawang iyon nang makita iyon. Si Wu Xuanyi humirit ng malamig. Hintayin nyo na lang. Demoness, huwag kang masyadong mayabang. Kahit hindi pantay ang cultivation namin. Mamamatay kaming kasama mo. Nakita niya lang na ang cultivation level ng dalawang iyon, na nasa Great Emperor 8 stage, ay biglang tumaas patungong Great Emperor Peak stage. Kumunat ang noo ni Wu Xuanyi. Ang cultivation level ng dalawang ito. Mukhang malaki ang na-recover. Talagang gusto nilang magpakamatay. Sa sandaling ito, sabay na ginamit ng dalawang matanda ang Cloud Concealment 10 forms. Wind Scroll Attack. Akala mo ba kaya mo akong kontrolin ng ganito? Ang inosente mo pala. Sirain mo. Agad namang ginamit ni Wu Xuanyi ang Flowing Stillness Severing Wind upang lumaban pabalik. Ngunit bigla na lang may puting ulap na lumitaw sa paligid niya. Kailan lumitaw ang mga ulap na ito? Ang matandang lalaking may itim na buhok ay nagyayabang. Tanga, ang ginamit ko kanina ay Vision Obscuring Technique. Mamatay ka na para sa akin. Ang matandang lalaking may puting buhok sa likuran ay ginamit ang Cloud Concealment 10 forms. Cloud Chan Protection. Senior brother, dali, sumugod ka na. Hindi gumalaw si Wang Yang kundi tumayo lang sa tabi at nagmasid. Ang Cloud Concealment Sect na ito ay may kaunting lakas. Hindi ko talaga inaasahan na si Wu Xuanyi ay mapupunta sa mas mahinang posisyon. Ang System Spirit nagmamadali. Master Host, dali, tulungan niyo na si Wu Xuanyi. Agad na binuksan ni Wang Yang ang kanyang Divine Eye. Malinaw na isa itong formation. Mas mabuti pa, hanapin ko muna ang kahinaan nito para masira ito. Heavenly Gaze Spirit Eyes Activate. Sa kabilang banda, unti-unting nasuppress si Wu Xuanyi. Tingnan ko kung gaano kayo katagal makakatiis. Nginat-ngat ni Wu Xuanyi ang kanyang ngipin. Talagang nakakainis. Kung hindi ko makukuha, matatapos, ang dalawang gunggong na ito. Siguradong mapapag-alitan ako ng master. Sa ere, tahimik pa rin si Wang Yang na nagmamasid. Wu Xuanyi, kailangan mong matutunan kung paano manghiram ng lakas para ibalik. Patayin mo muna ang nasa likod. Ang System Spirit nag-alinlangan. Master Host. Si Wu Xuanyi, nakabalot na siya ng ganyan. Paano pa siya makakahiram ng lakas? Samantala, si Wu Xuanyi naman ay parang biglang natauhan. Maraming salamat, Master, sa pagturo. Agad ko na silang kukunin, tatapusin. Pagkasabi niyan, biglang lumabas ang kanyang lakas. Buong lakas niyang ginamit ang Starry Sky Spear Art. Comet Gathering Moon Attack. Ang matandang lalaking may puting buhok ay nakaramdam ng nakakatakot na lakas ng sibat na ito. Hindi maiwasang matakot. Senior brother, dali, iligtas mo ako. Ngunit huli na. Ganun lang. Nataman siya ng sibat at natagos. Ikaw na ang susunod. Nakita iyon ng isa pa at agad na tumakas. Bakit nangyari ito? Mas mabuti pa. Dali, tumakas na lang. Ngunit paano hahayaan ni Wu Xuanyi siyang tumakas? Agad niyang ginamit ang Starry Sky Spear Art. Startle ang Thunder Breaking Void. Isang saksak ng sibat ang tumago sa kanya mula sa kabilang dako.
Nagulat ang mga disciples ng Cloud Concealment Sect nang makita iyon. Yunhai Martial Uncle ay patay na. Paano ito naging posible? Dali, tumakas na tayo. Ang Wang Yang na iyon. Ang kanyang mga pamamaraan ay mas malupit pa kaysa sa mga evil cultist. Ngunit paano hahayaan ni Wang Yang silang tumakas? Nakasala na kayo sa Venerable One na ito. At gusto nyo pa ring tumakas. Lahat kayo ay papasok dito. Tiisin nyo lang ako. Pagkasabi niyan, agad niyang ini-activate ang Human Emperor Banner upang kolektahin ang kaluluwa nilang lahat sa loob. Sige nga, System Dog. Tulungan mo akong kolektahin ang mga bangkay nilang lahat. May paggamitan ako. Medyo nahihirapan ang System Spirit. Ano, Master Host, hindi nyo ba ako pinahihirapan? Pagkatapos noon, si Wang Yang at si Wu Xuani ay bumalik. Ang grupo ni Liu Wuya ay magalang na magkales ng kamay. Sumasalubong sa Grand Supreme Sect Master na nagbalik ng may tagumpay. Winagayway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Wala iyon. Wuya, pwede ko bang gamitin ang iyong cave dwelling ng sandali para mag-cultivate, mag-train? Sumagot si Liu Wuya. Grand Supreme Sect Master, pakiusap, gawin niyo po ang gusto ninyo. Tumango si Wang Yang. Kung gayon, salamat. Nagtanong si Liu Wuya. Grand Supreme Sect Master, hindi po ba kayo maghahanda ng Victory Celebration Banquet? Lihim niyang naisip, ano ba talaga ang sitwasyong ito? Baka nasugatan ang Sect Master. Pagkapasok sa loob, agad na kinuha ng System Spirit ang mga bangkay ng grupo ni Yunhai. Nag-alinlangan, Master Host, ano po ang gagawin ninyo? Sumagot si Wang Yang. Ano pa ang magagawa? Syempre, gagawin silang mga puppet. Sabi ng System Spirit, Diyos ko, bakit po Master Host? Ganyan po kayo kasama. Sabi ni Wang Yang, kung hindi lang para sa mas mapayapang buhay sa hinaharap, hindi ko rin naman gugustuhin ang ganito karaming problema. Ang System Spirit nagpout, hindi maniniwala ang system na ito. May iba pa kayong plano. Si Wang Yang tumawa. Ang cultivation world na ito. Nagtutulungan ang mga sekta. Pagkatapos sirain ang Wind Cloud Sect, dumating naman ang Cloud Concealment Sect para gamulo. Pag nasira ang Cloud Concealment Sect, siguradong may iba pang malalaking sekta na darating para manggulo. Sabi ng System Spirit, kung gayon, sirain na lang silang lahat. Hindi ba mas simple? Agad na kinatok ni Wang Yang ang ulo nito. Alam mo lang ang maliliit na ingay. Pero hindi mo nakikita ang malaking picture. Isa pa, sa oras na iyon, hindi naman ikaw ang gagawa. Kumuha ulit siya ng isang libro at maingat na nag-aral. Condensed Soul Gather Spirit, Soul Imprint, Sumpa, bakit ang daming hakbang? Wu Xuani, mas may karanasan ka sa pag-forge ng spirit puppets kaysa sa akin. Mamaya, tulungan mo ako. Medyo naguluhan si Wu Xuani. Tutulungan po ako. Sige po, Master. Agad na kinuha ni Wang Yang ang isang mask at isang power saw. Sige, simulan na natin. Ang System Spirit kinakabahan. Sandali po, Master Host. Hindi niyo po ba pwedeng lumipat sa ibang professional tools? Hindi nagsalita si Wang Yang at nagpatuloy sa paggawa. Ang System Spirit ay medyo hindi na makatiis at gusto niyang tawagin si Sister Wei. Master Host, ang system na ito ay bata pa. Ilang sandali pagkaraan, tinanggal ni Wang Yang ang mask niya. Tapos na ang modification ng Spirit Puppet. Ang susunod ay ilagay na lang ang Soul Body sa loob. Human Emperor Banner, lumabas ka. Ang kaluluwa ni Yunhai na ipinasok ay nataranta at lumalaban. Ganyang bagay, hindi na kailangan. Pinindot ulit siya ni Wang Yang at manodify ulit. Pumasok ka na ng totoo para sa akin. Ilang sandali pagkaraan. Naging puppet si Yunhai na magalang na bumabati sa master. Tumango si Wang Yang nang may kasiyahan. Mukhang hindi naman masama ang kasanayan ko. Unang beses ko pa lang. Nagtagumpay na. Okay na. Tapos na. Wala sigurong pagkakamali. System. Ano sa tingin mo? Ang System Spirit Yutal. Napakaganda po. Pero gusto po muna ng system na ito na magpahinga ng sandali. Nagsalansan ng kamay si Lingji. Magalang na sinabi sa kanya. Pagpupugay sa master. Mahinang nagsalita si Wang Yang. Ang panlabas na anyo ay mukhang walang problema. Subukan natin tingnan ang katalinuhan at espiritu. Pagkasabi niyan, inutusan niya ito. Pagkabalik mo,
Paano mo ipapaliwanag sa iba ang pagkamatay ng iyong pamangkin? Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, nagbigay siya ng makatuwirang paliwanag. Mahal na master, ang aking pamangkin ay masyadong mayabang, mapagmataas, at sinubukang magsimula ng madugong digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Iyon ang halagang dapat niyang bayaran para sa kanyang kasalanan. Tumango si Wang Yang bilang tugon. Gusto ko ang sagot na iyan. Biglang nagsalita si Wu Xuani. Master, ang mga tao sa ulap ay may napakataas na cultivation. Hindi ba sila talaga magtataksil? Si Wang Yang ay maingat na nagplano sa lahat. Paano mangyayari iyon? Kaya, malamig niyang sinabi sa kanya. Wu Xuani, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ang Venerable One na ito ay may sariling mga pamamaraan. Pagkasabi niyan, bahagya niyang pinitik ang kanyang kamay. Isang hindi nakikitang puwersa ang tumama sa dibdib ni Lingji. Natakot siyang sumigaw ng malakas. Pagkatapos gawin iyon, mahina niyang ipinaliwanag kay Wu Xuani. Ang pyesa ng chess na ito ay kayang subaybayan ang bawat galaw niya. Kung mangangahas siyang sumuwi sa utos, direkta mo lang siyang burahin. Napakagandang plano. Si Wu Xuani ay narinig ito at namula ang buong mukha sa tuwa. Tumingin siya sa kanya ng may paghanga. Walang tigil na pinupuri siya. Napakagaling talaga ng galaw na ito ng master. Pagkalipas ng ilang sandali, siya at si Wu Xuani ay nakatayo sa harap ng isang bilog ng gintong spirit energy. Inutusan ni Wang Yang ang mga pyesa ng chess. Umalis na kayo. Huwag ninyong biguin ang Venerable One na ito. Lahat sila ay sumagot ng sabay-sabay. Sumusunod kami sa utos. Mabilis. Sumugod sila papalayo na parang hindi sila nagpakita. Sa sandaling ito, nagsimula na siyang makaramdam ng pagod. Humikab si Wang Yang at bumaantong hininga sa system na matagal ng abala. Oras na para magpahinga ng kaunti. Nakita nito ang kanyang tamad na hitsura at nainis. Kaya, tinanong nito siya, mahal na master, tapos na ba kayo sa lahat ng gawain? Hindi alam kung paano niya ito sinagot. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay nakahiga na siya sa upuan sa paanan ng bundok. Masaya na sinabi kay Tanjao. Ito ang tunay na araw-araw ko. Si Tanjao ay nakasuot ng damit ng tagasilbi. Namula sa hiya, lihim na iniisip, napakahiya ng damit na ito. Saan kaya ito nahanap ni Master? Sa sandaling ito, hindi niya nakalimutan na maghiwalay ng isang clone niya upang subaybayan ang 3 bagong alagad na nag-aaral. At pinuri niya sila. Napakagaling. Panatilihin ang posisyon na iyan. Tumingin ang 3 babae sa kanya nang may hindi maintindihang ekspresyon. Si Lin Qingshan ay lihim na nag-isip. Napakagaling talaga ni Master. Kaya pa niyang magpatawag ng katawan sa labas ng katawan. Ngumiti si Li Yujiao. Gusto niyang sumigaw. Gusto kong matuto ng chi refining. Samantalang si Shen Yan ay natagos na ang tunay na kalikasan niya. Naisip niya. Nagtuturo ng alagad pero gumagamit ng clone. Bakit napakatamad ng king consort na si Wang Yang na ito? Nagtanong si Tanjao sa kanya. Kung gayon, mahal na master, sinabi ni Senior Brother Leon na hingin ko ang inyong opinyon. Mayroong pulong sa sect's conference hall. Hindi pa tapos magsalita, pinutol na siya. Pulong. Hindi ako pupunta. Matagal na akong hindi nakakapagpahinga ng maayos. Hayaan silang magdesisyon. Tumingin siya sa kanya na nakapikit na at nagpapahinga. Kaya nasabi lang niya, Opo. Sa conference room, isang elder ang nagsalita, Sect Master. Hindi ba talaga pupunta ang Grand Supreme Sect Master para pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon? Huminga ng malalim si Liu Wuya at sumagot. Siya ay may sariling mga plano. Mag-usap muna tayo kung ano ang dapat gawin. Nagsalita si Chang Feng. Kung gayon, lahat ng elders ng Wind Cloud Sect ay nasa Great Emperor Realm o mas mataas pa. Hindi pa kasama ang Cloud Hidden Sect na mayroong Supreme Realm na nagbabantay. Isang elder ang nagbigay ng opinyon. Ayon sa mga alagad na nagpapatrolya, ang mga tao sa Haiyon ay palihim na pinalaya ng Grand Supreme Sect Master. Si Elder Bai Feng ay nahihiyang nagsabi, hindi ko inaasahan na ang Grand Supreme Sect Master ay maaaring maging ganyan kamangmang. Biglang tumayo si Liu Wuya. Pinaalalahanan ng lahat, dahil ito ay gawain ng Grand Supreme Sect Master. Siyempre mayroon siyang mga plano. Huwag na nating ulitin pa ito. Nagtanong si Elder Bai Feng sa kanya. Sect Master, kung sa hinaharap ay muling mananakop ang Wind Cloud Sect at Cloud Hidden Sect,
Ano ang gagawin natin? Huminga ng malalim si Liu Wuya. Mariing ipinikit ang mga mata at sinabi. Kami sa Spirit Sword Sect ay umaasa lamang kay Grand Supreme Sect Master. Siya ang aming langit. Alam ko lang na mabuhay ayon sa langit. Kasabay nito, sa Wind Cloud Sect, isang matandang lalaki ang nagsalita. Junior brother, sa wakas nakabalik ka na. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Nahihiyang nagsabi si Lingji. Senior brother, dati ay dahil sa aking katigasan ng ulo. Muntik nang magdala ng kapahamakan sa Wind Cloud Sect. Oh my God, talagang sumikat ang araw sa kanluran. Ano ang nangyari sa junior brother niya? Tuwang-tuwa na nagtanong ang matandang lalaki kay Lingji. Junior brother, kayo, hindi ba kayo nagpakamatay na kasama si Wang Yang? Tumalikod siya sa matandang lalaki. Pumikit at sinabi, si Wang Yang ay may malalim at hindi mahulaan na cultivation. Kahit ang mga tao sa Haiyan ay natalo niya. Medyo hindi makapaniwalang nagtanong muli ang matandang lalaki. Ano? Paano ito nangyari? Siya ay isang Supreme Realm Expert. Sa sandaling ito, sinulyapan niya ang matandang lalaki. Pinayuhan, Senior brother, kailangan nating makipag-ayos sa Spirit Sword Sect. Nagpakita na sila ng mabuting intensyon. Huminga ng malalim ang matandang lalaki at sumagot. Kahit ang Cloud Hidden Sect ay walang nagawa sa kanila. Paano pa tayo makakalaban? Sa main conference hall ng Cloud Hidden Sect, si Yunhai ay nakaupo sa upuan ng pinuno. 4 na elders ang nakaupo sa ibaba. Isang elder ang nagsalita, Yunhai, senior brother. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Ibig sabihin ba na ang pagkamatay ni nephew disciple Fu Chen ay basta na lang babalewalain? Yumuko si Yunhai at sumagot. Ang Wang Yang na iyon ng Spirit Sword Sect ay may malalim at hindi masukat na lakas. Kahit ako ay hindi niya kalaban. Si nephew disciple Fu Chen ay mayabang at mapagmataas. Iyon ay dahil sa sarili niyang kagagawan. Isang elder ang hindi tumanggap ng dahilan na iyon. Malakas siyang nagtanong. Senior brother Yunhai, si nephew disciple Fu Chen ang pinakamamahal na alagad ng Sect Master. Kapag lumabas na si senior brother sa kanyang closed-door cultivation, tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Malamig na sumagot si Yunhai. Sa kasalukuyan, ako ang acting Sect Master. Lahat ng bagay sa sect ay ako ang magpapasya. Inutusan ni Yunhai ang lahat. Hindi lang tayo hindi dapat magpatuloy na gamitin ang bagay na ito upang pahirapan ang Spirit Sword Sect. Kundi kailangan din nating magpadala ng envoy upang humingi ng tawad. Kung may tututol pa, gagamitin ko ang aking titulo bilang acting Sect Master upang paalisin ang taong iyon sa sect. May gusto pang sabihin ang lalaki. Ngunit nag-isip ulit, sumusunod ako sa utos. Senior brother Yunhai. Kinabukasan, si Liu Wuya kasama ang mga elders ay naruroon na sa Mountain Gate ng Spirit Sword Sect. Ang mukha ng lahat ay napakaseryoso. Nakatayo sa harap nila ang mga envoy ng isang sect. Sabay-sabay silang nagkalis ng kamay at nagsabi, kami ngayon ay kumakatawan sa Wind Cloud Sect dito. Espesyal na pumunta upang humingi ng tawad. Sana ay mapatawad kami ng inyong sect. Oh my God, bakit hindi ito tulad ng iniisip nila? Nagulat na sumigaw si Liu Wuya. Ano? Pumunta dito para humingi ng tawad. Sa kanyang puso, nakahinga siya ng maluwag. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko darating sila para makipagsapalaran. Bigla, isang tao ang nagsalita. Sandali, bakit may darating pa? Oo nga, sa langit ay may isang grupo ng mga tao na nakasakay sa espada. Kasunod ay 2 karwahe na puno ng mga kabaong.